In the place to be, people of the internet, and welcome ulit sa channel kung saan tutulungan ka para makapagsimula na ng iyong unang negosyo. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gumawa o magbenta ng iyong unang produkto. Kung isa ka rin sa nag-iisip ng magandang negosyo, ay tapusin mo tong video na to dahil tuturuan kita ng 4 na tips para makapagsimula ka rin ng unang negosyo. Una, ang passion. Bakit nga ba mahalaga ang passion? Simple lang, dahil pag may pagmamahal ka sa ginagawa mo, hindi ka agad sumusuko. Halimbawa, kung mahilig kang magluto, abay pwede kang gumawa ng recipes na pwedeng pumatok sa masa, kung saan pwede mong i-showcase ang sarili mong innovation sa isang certain na produkto. O diba? Hindi kaya ang passion mo ay pagsusulat. Sulat ka ng libro, magsulat ka ng blog, sulat ka ng articles. Pwede ka rin gumawa ng social media page kung saan doon mo nilalagay ang lahat ng gawa mo. Babayaran at babayaran ka basta mapakita mo lang ang authenticity nito. Ang ikinalalaman kasi kapag passion mo ang ginamit mo ay hindi ka basta napapagod dahil una pa lang ginagawa mo na ito habang hindi ka pa binabayaran. Halimbawa na lang, sa isa naming negosyo, ang misis ko, ang passion niya talaga ay mahilig siyang mag-aral. Kaya ang ginawa namin ay nagpatayo kami ng isang co-working space kung saan pwede kang magtrabaho, mag-aral at mag-chill at mag-research o gumawa ng mga assignments o projects. At doon sa passion ni misis na yun ng pag-aaral, nakabuo kami ng konsepto na pwede namin gawing business. Kaya ikaw, isipin mo kung ano ang passion mo, yung trabaho o skills na hindi ka basta napapagod. Isipin mong maigi kung anong pwedeng maging produkto o serbisyo na pwede kang bayaran ito. Next up ay ang trends. Sa mabilis na pabago-bago ng market, ay kailangan updated din tayo kung ano ang uso. Pag subaybay sa trends, ay hindi lang nababase sa kung ano ang uso ngayon, hindi ay kung paano mo ito i-integrate sa isang produkto. Halimbawa, yung kinikwento ko nung isang video ko, gumawa ako ng mga caps na may design ni Taylor Swift. Sa panahon na yun, may concert si Taylor Swift. Kung kaya't alam kong siya ang pinaka-trending na artist nung panahon na yun. Kaya naisipan ko, uy, pwede itong maging business ah. So gumawa ako ng merch ni Taylor Swift. At fortunately, bumenta ito. Ngunit kung nahihirapan ka makita kung ano ang trends, pwede ka namang mag-research sa internet. Pwede kang gumamit ng Google Trends, Social Media Analytics. Ang mga tools na to ay naglalabas kung ano mga trending na produkto sinesearch ng mga buyers all over the world. At pag nahanap mo na kung ano ang trending na produkto na abot kaya, na kaya mong ibenta kahit na walang puhunan o mag-pre-sell ka muna, ay maganda yan. Bago mo bilhin ang mga produktong nais mong ibenta, dapat mayroon ka ng buyers para iwas lugi. Ang pagsunod sa trends ay nagbibigay ng flexibility at pagkakataon para i-adjust kung ano mga produkto mo pwedeng ibigay. Pero merong hack po dyan. Pwede kang gumawa ng brand na umiikot lang sa kung ano ang trending ngayon. Ikukwento ko sa iyo kung paano ito ginawa ng misis ko way back 2010. Way back 2010, ang misis ko ay merong Instagram page ang tinatawag na Dauntless Designs. So uso nung mga panahon na yun, yung mga series, K-drama series, at meron din yung mga American series or yung mga sitcom na uso ng mga panahon na yun. Doon sa page na yun ay nagbebenta siya kung ano ang uso ng mga K-drama series, American series, tulad ng mga Game of Thrones, Brooklyn 99, Friends, How I Met Your Mother, at marami pang iba. So, ibig sabihin, na-hack niya yung pagbenta ng mga trends sa iisang page o platform lang. So, ikaw, pwede ka na rin gumawa o magbenta kung ano ang trending ngayon. Kaya, mag-research ka o kung anong naiisip mong paparating na trends, ay maghanda ka na para makauna ka sa market. Pangatlo ay ang hobbies. Ano ba ang hobby mo? Madalas, mas nakaka-relate ang mga buyers kapag hilig din nila ang produktong ginagawa mo. Halimbawa, marunong kang mag-crochet. Pwede kang gumawa ng mga produkto na galing sa crochet. Tulad ng mga cute-cute na mga bagay-bagay na maliliit na sinasabit sa mga bags, sa mga anik-anik na kung tawagin. Pwede yun. Kaya marunong kang mag-paint.
O di ba, pwede mong ibenta ang mga gawa mo. Pag-sketch ng mukha ng mga tao, isang negosyo din yun. Ang advantage kapag ginagawa mong business ang iyong hobbies ay pwede kang makagawa ng sarili mong identity at brand. Kumbaga, lamang ka na sa uniqueness at personal branding. And last, hindi mo lang basta-basta binibenta ang mga produktong ginawa mo. Ang ibinibenta mo rin ay ang sarili mong creativity and originality. Sa paggamit ng iyong hobbies, ay hindi mo na kailangan ng napakalaking puhunan para makapagsimula. Minsan, sapat na ang iyong talento and skills o passion sa paggawa. At last, ang reselling. Para sa mga walang sapat na kapital o di naman kayang sumugal para sa malalaking risk ng pagbebenta, ay pwede itong reselling. Ang gagawin mo lang ay maghanap ka ng business na established na pwede mong i-resell yung mga produkto nila. Ang advantage naman ng reselling ay alam mong meron ng market na gustong bumili ng produkto na yon at ikaw ay magiging middleman lang. Pwede mong ibenta ito kahit na hindi mo naman sariling brand. Basta ang importante ay nakapagsimula ka na ng pagbebenta. O di kaya ay gumawa ka ng sariling online store at marami kang produktong dadalhin sa online store na yon na inire-resell mo naman sa mga customers mo. Isang napakagandang halimbawa ay ang pagre-resell ng mga gadgets, gadget accessories o phone cases na napakauso. Ang reselling ay nagbibigay sa atin ng napakagandang pagkakataon na pag-aralan ang market demand. Ito ay isang praktikal na paraan upang masubukan natin kung ano ang behavior ng mga buyers and customers. At kung makita natin sa ating pag-aaral, pananaliksik, o pakita natin sa behavior ng mga customers natin na may isang produkto silang, doon talaga sila patok na patok at yun talaga ang pinakamalakas mong brand na nire-resell, ay pwede ka na mag-double down. At pag sinabi kong double down, pwede ka na mag-invest ng kapital para mag-stock ng napakarami para ang mga customers mo ay hindi maputol ang pag-order sa'yo. Alright! Yun lamang po, people of the internet. Sana'y natuto kayo sa 4 na tips na yun kung saan tinalakay natin ang passion, mamahal sa ginagawa ay hindi kanya ililigaw. Trends. Manatiling updated at i-adjust ang produktong ibinibenta kung ano ang trends na ngayon. Hobbies. Gamitin ang iyong personal na interes para makagawa ng unique na produkto o personal brand. At last, ang reselling para mapag-aralan natin ang demand ng market at kung saan pwede nating gawing advantage yun, kung saan pwede tayong mag-scale ng isang napakalaking distribution company. At kung may natutunan ka sa video na to, ay mag-like, subscribe, and comment ka naman kung ano pa ang magandang topic na i-discuss. At i-comment down below ang iyong produktong gustong ibenta gamit ang 4 na tips na yon. Until next time, mga people of the internet, and keep hustling and pray tayo palagi para pagpalain tayo ni Lord. Yun lamang po at maraming salamat.